JCTD Dubai po ay kami ay nagpapasalamat taos puso sa inyo, sa mga faithfully na nananalangin sa amin. Amen. Sa mga pastors, sa mga leaders. At kung akala natin minsan, matitibay na yung mga yan, di na nila kailangan ng intercession natin. Hindi po. We need more of your prayers. We need more of your declarations dahil marami po talagang ginagawa ang kalaban sa buhay natin pero mas maraming ginagawa ang banal na Espiritu sa atin. Amen? Kaya thank you po. At yun, tuloy-tuloy na dalangin para kay Pastor Don. And sa lahat po ng mga nag-support, sa lahat ng mga naglaan ng oras panahon, sa mga paprutas nila, Sister Tita. Kailan uwi nyo, Sister Tita? Kailan uwi nyo? Kasi hindi lang si Pastor Don ang nagbe-benefit sa prutas niya, kami din. Wala man kami, kami din. Thank you, Lord. Kailan pa uwi nyo? August pa, may isang buwan pa. Praise God. Ayan, lagi po sila may padala mga prutas. At syempre, higit sa lahat yung po mga panalangin. Hindi na ho namin alam isa-isa kung sino po yung mga nananalangin, pero alam po ng Diyos na tuloy-tuloy ang inyong pagdedeklara ng blessing. Kaya naman, sabihin mo sa katabi mo, mararanasan mo ang kakaibang pagpapala ng Diyos. Dahil yan ay para sa'yo lang. It's an extraordinary blessing ng Lord. And ngayong hapon, this is our last week of celebrating the keys of the kingdom of heaven. Okay, basahin lang po natin saglit ang salita ng Diyos in Matthew 16, verse 12. Kung bakit sinabi ng Panginoon na kailangan daw ay maging matatag ang mga Kristiyano o yung mga disciple niya. O sige po, kayo po muna. Basahin natin. 1, 2, 3. Then they understood that he was not telling them to guard against the yeast used in bread, but against the teaching of the Pharisees and Sadducees. Verse 13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people says the Son of Man is?" Next verse, hanggang 16 po. They reply, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Amen. Praise the Lord. Ito po ang naging sitwasyon niyan. In Matthew 16, maraming nagtatanong sino nga ba ang Panginoong Jesucristo. And in fact, dito po na-discuss na saan galing yung Kristo na sinasamba nyo. Sabi niya doon, galing sa Nazareth. Sabi nila, Nazareth? May maganda bang pwedeng manggaling mula sa Nazareth? Kasi yung lugar po ng Nazareth, parang ang tingin mo doon, ay talagang anong lugar? Magulong lugar. At hindi nila inaasahan na isang tagapagligtas manggagaling doon. Pero nakikita nyo ba yan sa mga movie ngayon? Di ba? Yung mga bida-bida, doon nagmumula sa mga hindi mo inaasahang lugar. Pero ang Diyos po, hindi lang siya bida. Ang Panginoong Jesus, siya ay tunay na tagapagligtas. At dahil nga doon, hindi na naniniwala yung mga dati ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos, yung mga nauna sa Panginoong Jesucristo. Sila po yung mga Pharisees at saka yung mga Sadducees. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Jesus, madalas siyang nagsasalita ng parable at ang sabi niya doon, yun nga, na iwasan daw natin, sinabi ng mga disciple na iwasan nyo, mag-ingat kayo doon sa mga yeast ng mga Sadducees and Pharisees. Ngayon, wala kasi silang dalang tinapay. Kaya sabi nila, siguro ba tungkol ba ito sa tinapay dahil wala tayong dalang tinapay? Tanay mo yung katabi mo, may dala ka bang tinapay ngayon? Bawal na pong kumain. Mamaya na ulit. Amen. Amen. So sabi ng
ng mga disciple niya, dahil ba wala tayong dalang tinapay? Ngayon, napagsabihan sila ng Panginoong Jesus, bakit ka nagwo-worrying wala kayong tinapay? Hindi niyo pa ba nakita yung 5,000 pinakain natin mula sa 2 isda at 5 tinapay? Ano mga katabi mo? Magkano laman ng wallet mo? Huwag ka magwo-worry. May miracle ang Diyos. Amen. May miracle ang Lord. Hallelujah. Baka mapagalitan ka ng Panginoon. Di mo ba na ano kung paano ako nag-miracle sa buhay mo? So ano po nangyari? At that time, gustong ipaliwanag pala ng Panginoong Hesukristo na yung yeast, alam niyo ba kung ano yung yeast? Or no? Okay. Yung pampaalsa, actually, hindi, para ba tong harina? Parang ganon. Ang harina, parang harina yung, para siyang powder siya, powder. Diba? Yes, yan. Alam nyo ba na ang pampaalsa ay malaking nagiging epekto nito pag inihalo sa isang mas maraming flour, for example. Amen. Ano ibig sabihin? Dito pinag-iingat ng Panginoong Jesus yung mga disciple niya. Kasi yung pangpaalsa, pwedeng sometimes yan din yung mga gumagatong. Di ba? Alam mo may problema na may gumagatong pa. Alam mo meron na silang argument, sumusuhol pa. Sabi sa katabi mo, hindi ikaw yon. Alam mo, mayroon ng hindi pagkakaunawaan, parang gusto niyang lumaki pa yung problema. Palaki natin ang problema mo. Amen? Isa lang ang may gusto ng ganon, si Satanas lang ang nagde-desire lagi ng ganon. Kasi siya ang gusto niya magulo ang buhay mo. Pero sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. Amen? Hari nawa. Kasi ang gusto ng Diyos sa atin, maayos yung buhay natin. So ngayon, ano sabi ng Panginoong Jesus? Tumutukoy siya doon sa maling katuruan na dala ngayon ng mga Sadduceo at mga Pariseo because they are against Jesus Christ. Hindi sila maniwala sa Panginoong Hesukristo. But praise and glory to God. Sabi mo sa katabi mo, I believe in Jesus Christ. So sinabi ng Lord, ingatan mo o layuan mo or i-avoid mo or mag-ingat tayo dun sa mga pangpaalsa na nilalagay ng mga Pariseo and Sadducees. Yung mga maliliit na bagay na pwedeng makasira ng pananampalataya mo. Lahat po tayo dumaan dyan. Ako po'y dumaan din dyan. Dumaan din ako sa persecution. Dumaan din ako sa condemnation. Dumaan din ako na hating-hati yung puso ko. Pupunta ako sa kabila sa umaga. Pupunta ako sa kabila sa hapon. Dumating ako ng yung mga dala-dala kong bit kong mga, mga abubot ko. Nilalagay ko pa yun sa opisina. Para kami laging nagkikitaan. Ngayon, nakalive ba tayo? Kasi meron akong kaopisina na doon naman. May ganun din sila, parehas dalawa. Tigisa yung mga elepante, mga nakaganon doon. Yung isang, sabi ko, ano kaya yung tik ng tik, 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 tik. Para akong inuurasan. Yung pala, yung kanilang elepanteng ganon, yung may naganon. Isang beses, ayokong hawakan. Kasi sabi ko baka pero hindi sabi ko, wala nang transference of spirit. Kumuha akong tissue, tapos siningitan ko yung kilikili niya. Para tapos, syempre, tuwing pumapasok yung siguro, nakikita niya, bakit may nakasingit na tissue. Isang beses ginawa ko yun. Kinabukasan wala naman sa ko, hindi effective yung ginawa ko. Ang ginawa ko, minove ko siya dun sa tabi ng telepono niya. Para hindi siya tatama dun sa So, nakakalang yung yung nakaganyan yung kilikili ng hindi makagalaw. Siguro napapansin niya, tuwing nililipat niya. At tuwing nagtatrabaho ako, naiirita ako kasi nga, tik, tik, tik,
Parang sabi ko, parang may timer yung office namin. Mamaya, bomba, sumabog to. So, ganun yung nangyari. Hindi ako nakatiis. Sabi ko, Lord, forgive me, pero hindi ko naman manakaw at baka sabihin ako'y magnanakaw. Pero alam, kung sakali mo may CCTV, baka reviewin ako. So, kinausap ko na lang po siya. Sabi ko dun sa babae yon. Sabi ko, there are some sounds disturbing here on your table. What's that? Can we check? Sabi niya gano'n. Which one? It sounds like a clock. Tick, 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 tick. Sabi ko gano'n. Okay. Is it disturbing you? Sabi ko, yes, it's disturbing me. What's that? Maybe this one. That ano daw. Idol. Ano, may pangalan yun eh. Hindi ko na tinanong kung anong pangalan niya. Tapos sabi ko, oo, yes. Kasi nga parang, sabi ko, parang kada seconds, naririnig ko, maubos na yung segundo nung ano. Kulang na lang ay orasan tayo dito. Then, ngayon, magmula na, nag-sorry naman po siya. Praise God. Sabi ko, kung pwede ko lang sabihin, iuwi mo na lang yan. Naalala ko tuloy yung sarili ko. Ganyan din po ako noon. Dumaan din ako sa maraming mga testing and challenges. Pero alam niyo po, pag totoo kasi ang Diyos, pag totoo talaga ang Diyos sa buhay mo, siya mismo magpapakilala sa'yo. Imagine na ipapaalis pa sa akin yung pananalangin sa Panginoong Jesus. Lahat tayo kilala na natin ang Panginoong Jesus noon pa. Amen. Amen. Diba? Sa Pilipinas pa lang. Mapera, ibang Jesus yung kilala natin. Pero talagang ang Panginoong Jesus na introduce na po sa atin. Kaya nga lang, mayroong ibang pananampalataya na nailid sa atin. Pero ngayon, nakakatuwa dahil nalaman natin ang katotohanan. Alam niyo po kung bakit niyo nalaman ang katotohanan. Bago po ako pumunta doon. So ngayon po, kung bago ka ngayon sa pananampalatayang ito, wag po kayong matakot. And wag ka rin mag-isip na mali yung pinupuntahan mo o mali yung nakaraan mo. Ang Diyos po, kapag itinatama ka niya, itutuwid niya ang lahat sa'yo. Hindi lamang sa pananampalataya, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung meron man na ganon kang nararanasan ngayon, instead na magdalawang isip ka, mag-pray ka. Pray. Mag-ask ka ng wisdom kay Lord and direction. Alam niyo po, dumating ako sa punto na yung ginagawa sa ganitong gawain, nadala ko na doon sa, sa St. Mary. Doon na ako nagtataas ako ng kamay doon. Kahit ako lang nakatas ng kamay doon, sabi ko, wala namang nakakakilala sa akin dito. Umiiyak ako doon habang kasi pag kinanta mo yung, di ba dito kasi, pag kumakanta tayo, ninanam mo yung lyrics. Alam nyo, balikan nyo po yung mga song na yon. Ang ganda ng mga lyrics. Kaya nga lang, hindi natin nalalagay sa puso. Pero praise God, kasi nga, naaawit mo na yung tamang awitin. Hallelujah. Ang kinalakihan natin noon, yung tinuturuan tayo na gumawa ng mabuti. Pero alam niyo po, may pagkakaiba yung paggawa ng mabuti sa mabuhay ka ng mabuti. Ang itinuturo lang sa atin noon palagi, gumawa ka ng mabuti, iwasan mo yung masama, gumawa ka ng ganito. Kaya naman tayo, panay ang gawa natin ng kabutihan. Di ba? Magdodonor tayo, magpapakain tayo. Religious po ang tawag doon. Religiously, ibig sabihin, paulit-ulit o sinasanay mo na gumagawa ka ng ganong bagay. That is what we call religious. Pero ang sinasabi po pala ng salita ng Diyos, hindi lang yung paggawa ng mabuti, kundi mabuhay ka ng mabuti. Amen. Ibig sabihin yung kabutihan, hindi mo siya gagawin, kundi ikaw mismo ay may kabutihan sa puso. Kaya tingnan mo yung yung katabi mo, may kabutihan yan. Amen. Amen. Hindi lang gumawa ng kabutihan, kundi maging mabuti. Okay, magkaiba po yon. But praise and glory to God, saan mo natutunan ang mabuhay na maging mabuti sa Panginoong Hesukristo? Upon the right knowledge of who Jesus is, kapag dumating sa'yo ang revelation kung sino ang Panginoong Hesukristo, doon po magsisimula ang kabutihan ng buhay natin. Noon, alam mo lang, pero ngayon, may revelation. Amen? Kaya yung binasa natin kanina, kung makikita nyo,
tinanong din ni Jesus yung mga tao, yung mga disciple niya, sabi niya, Emily, Emilia, sino pa yun nandito? Mga, mga Ems. Ano ang sinasabi ng tao sa inyo tungkol sa akin? Sabi ng mga disciples, siya daw ay propeta, siya daw ay si ganito, si ganyan. Amen. Ngayon, dumating naman siya sa point, ikaw, kayo, ano naman ang tingin nyo sa akin o who I am? Tanongin mo yung katabi mo, ano si Jesus sa'yo? Who is Jesus to you? Naalala nyo ba yung pandemic? Nagkaroon tayo ng 1-minute video. Who is Jesus to you? Ano yung sinasabi ng tao tungkol sa akin? Kasi gusto niyang maintindihan kung uunawaan ba ng mga tao kung sino ang Panginoong Hesukristo. Kaya po ngayong hapon na ito, ang prayer ko sa ating lahat, maunawaan natin na ang Panginoong Jesus, hindi lang siya kwento. Hindi ho siya kwento na nabasa mo lang sa Bible. Siya po ay tunay na Diyos. Amen. Siya po ay Diyos. Siya ay tagapagligtas. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay Panginoon. In that very moment, nang tinanong niya si Peter, nakasagot ba ng tama si Pedro? Sa tingin mo, bakit tama ang sagot ni Pedro? Kasi sinabi po sa Bible, ayan, sabi, Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Pero bakit kaya ito nasagot ni Peter? Bakit niya nasabi na ang Panginoong Jesus siya ay Diyos? Anak ng Diyos. That very moment, it is a revelation from the Father. Next verse. Ano po ang sabi ng Matthew 16:17? Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven." Amen. Kaya po ang title ng ating pinag-uusapan ngayong hapon na ito is An Overcomer. Kasi dun sa pagbinasa po natin ang Matthew 16, it's all about becoming an overcomer. Ano yung overcomer? Matagumpay. Tingnan mo yung katabi mo, matagumpay. Amen? Hindi nang aaway. Iba yun. Hindi kayong sabi ng isa, more than conqueror. Kaya naman, ang galing mong pag galit siya, mas galit ako sa'yo. I am more than conqueror. I am mightier. The overcomer po means you overcome, nagagawa mong mapagtagumpayan. Sabihin natin, ako'y matagumpay. Amen? Hindi ako talunan. Hindi ako nalulungkot. Totoo ba? Tapikin mo sa balikat yung katabi mo, huwag ka na malungkot. Just praise the Lord. Amen? When we are praising God, yung lungkot nawawala yan. Akala nyo ba ang lungkot? Alam nyo po, choice mo yan. Choice mo yan. Pag nasasaktan ka, choice mo yang masaktan. Bakit yung pagiging masaya? Choice mo din yun. You have the power to choose. Life and death are in the power of your tongue. Tapos sabi ng Panginoon, choose life. Piliin mo yung makabubuti sa'yo. Amen? Yan, sabi po ng Matthew 16:17, an overcomer, number 1, receives a revelation from God. Kaya nung matanggap mo sa iyong puso na ang Panginoong Jesus siya ay Diyos, sariling tagapagligtas, congratulations, you are blessed. Dahil hindi yan narinig mo lang kung kanino, kundi nireveal sa iyo ng Ama sa langit. Ibig sabihin, teka, alam niyo po ba doon sa binasa natin kanina, pag inunawa natin ang Bible, sabi doon, kung sino lang yung inalaw ng Father na lumapit sa Kanya, siya lang yung makakatanggap sa Panginoong Jesus. At kung ngayon, ang Panginoong Hesukristo ay Diyos sa puso mo, praise God, napili ka ng Diyos para siya'y tanggapin. Sabi mo sa katabi mo, napili ako ng Diyos.
para manampalataya kay Jesus. Amen? Amen. Kasi hindi ho lahat mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. But praise and glory to God, naririto ka. At ibig sabihin, napili ka ng Ama na bigyan ng revelation sa puso mo na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Amen. Revelation, ano ba ibig sabihin ng revelation? A revelation from God is a right and perfect, divine, and full of grace and wisdom. Amen? Hindi ho, pag binasa natin sa other translation, let me read po sa TLB. God has blessed you, Simon, son of Jonah. Jesus said, why? For my Father in heaven has personally revealed to you. Sabi mo sa katabi mo, personally revealed to you. And this is not from any human source. So pag pala nalaman natin na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, hindi mo lang yan narinig sa preacher. Narinig mo yan mula sa Ama sa langit. Nireveal sa iyo ng Diyos. Amen? So God has blessed you. And when I say divine revelation, it is for truly knowing God. Para lalo mong maunawaan at maintindihan ang Panginoon. Deuteronomy 29:29. Sige po, basahin natin. 1, 2, 3. The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. Ano daw ang belong to God only? Yung mga secret things belongs to God. But the things revealed belongs to us. So kapag na-reveal sa'yo, para kanino yon? Sabi na, sana nandito yung di ba lagi nating sinasabi, sana nandito si para narinig niya sana yung Hindi, para sa'yo yan. Sabi sa katabi mo, para sa'yo to. Yung mga revelation na tinatanggap natin dito para sa'yo. Para din ba sa kanila? Yes, para sa kanila kung isi-share mo. Bakit? Pag narinig nila, now it belongs to them. But since ikaw nandito, ikaw nakakarinig, it belongs to you. Amen? Amen. Sabihin natin, I receive revelation from the Lord. 1 John 3, 2 and 3. Sa tingin nyo, mahalaga ba ang revelasyon galing sa Diyos? Sis, nasan ka? May i-reveal ako sa'yo. Oh, saglit. Ang bilis mo. Teka lang, busy ako sa work. Sige na nga. Give up ko na yung work. Basahin natin. 1 John 3, 2 and 3. Dear friends! Now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. Okay, then, But we know that when we appear, anong mangyayari sa'yo? we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Kaya alam niyo po, pag born again Christian na, talaga palang may nababago. Nababago yung pananalita, nababago yung kaisipan, nababago yung character. Amen? Kasi nga, paano ka nababago? Katulad ng Panginoong Jesucristo. Ayan, we shall be like Him. Amen. At hindi mo lang ginawa yun sa sarili mong lakas, kasama mo banal na Espiritu. Kasi yung Holy Spirit ang nagbabago sa atin. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung born again tayo, may nabago talaga. Amen? Paano, pastora, yung hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon? Sinasabi niya born again siya, pero yung ugali niya. Huwag kang tumingin sa katabi. Lagi siya nagsisimba. Pero lagi din namang
Nagaano. Alam niyo po, pag ang tiningnan niyo ay buhay ng may buhay, hindi mo ma-enjoy ang pagiging Kristiyano. Kung tayo lahat ang tinitingnan natin paano tayo mabubuhay katulad ng Panginoong Hesukristo, wala kang titingnan na hindi nabubuhay katulad ng Panginoong Jesus. Maging abala ka muna sa sarili mo. Kasi natitisod ako. Kaya ka nga natitisod kasi doon ka nakatingin. Tumingin ka sa dinadaanan mo, tumingin ka sa nilalakaran mo, tumingin ka sa Panginoong Hesukristo. Hindi ka matitisod, hindi ka madadapa, hindi ka na rin lilingon, dire-diretso lang. Hayaan mo yung mga tao, hindi mo rin hindi mo rin kailangang ipag-effort na sabihin, banal na ako. Hindi ho yung pinag-e-effort. Bunga yan. Kaya kahit hindi mo ipaliwanag sa kanila, makikita sa'yo yan. At kung tayo man, nagiging maganda ng buhay natin, hindi natin yung pwedeng ipagyabang. Dahil lahat yung biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga, di ba, sabi ng isang merong isang nanalangin, sabi na, Panginoon, salamat dahil hindi ako katulad niyang chismosa. Sabi sa Bible, nandun. Yung isang ngayon, hindi na katulad ng magnanakaw ng tissue sa office. Basahin nyo, nasa Matthew. Pero anong tinanggap na prayer, sabi ng Bible? Yung nag-repent. Yung sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako kasi ganito yung buhay ko. Yung kanyang panalangin na yun, ang naging ka-honor-honor sa Diyos. Oh Lord, pipikit ko na lang yung mata ko para wag ko siyang makita. Kasi pag nakikita ko siya, naiiba din. Bakit ka naaapektuhan? Huwag kang magpa-apekto sa buhay ng ibang tao. Hindi mo ikaliligtas yan. Ang kaligtasan natin nasa Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung talagang hindi ka makatiis, kausapin mo mismo yung tao. Yun ang sabi ng Bible. If you are being offended by someone, talk to them personally. Sis! Kailangan natin mag-usap. Saan? Mag-usap po kayo privately. Huwag sa Facebook. Yung iba word of God pa, pinangrarat-rat. Huwag natin gamitin sa mga walang kabuluhan ng salita ng Diyos. Kung gagamitin mo ang salita ng Diyos, use it with power and authority dahil ang dala-dala mo, Panginoong Hesukristo. Alam niyo ba unang nasasaktan pag ganyan ang attitude natin? Ang Panginoong Jesus, hindi naman yung kapatid natin eh. Hindi yung mga kababayan natin. Ang Panginoong Jesus mismo una po siyang nasasaktan. But praise and glory to God. Sabi mo sa katabi mo, salamat, mahal mo ako. Amen. Wala nang ganun dito kasi tayo, we are building our life into the Word of God. Sabihin natin, I am an overcomer. Napapagtagumpayan natin yung mga ganong bagay. Bakit? May revelation na nagmumula sa Diyos. Yan po ang pinakamasarap na revelation, yung galing sa Panginoon. Kasi ang revelation mula sa Father are full of truth, full of grace, full of mercy, amen, and full of love. Pag galing sa Ama, punong-puno ng katotohanan. Number 2, an overcomer is founded in the rock. Where? Ito maganda. The powers of hell shall not prevail. Amen. Walang kapangyarihan ng masama ang pwedeng maghari sa buhay mo. Kaya pala hindi na siya naghahari. Kasi nga walang kapangyarihan ni Satanas ang pwedeng mag-prevail sa'yo. Matthew 16, verse 18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Amen. Sa other translation, ang sabi po, and the gates of hell shall not prevail against it. Alam niyo po, the church is tayo.
Hindi itong JCTD, tayo po, ikaw. Sabi mo sa katabi mo, you are the church. Tayo yung body of Christ. Amen? At sa atin, ipinagkatiwala na kung saan yung gate. Imagine, gate pa lang, hindi na pwedeng magkaroon ng kapangyarihan sa atin. The powers of hell refers to Satan, to demons, and to the entire kingdom ng darkness. O yung tinatawag po na spiritual darkness. And ang magandang balita ng Panginoong Hesukristo, the Church of Jesus Christ is not weak. Sabihin sa katabi mo, hindi tayo mahina. At hindi ka rin fragile. Ano yung fragile? Anong babasagin? Ha? Kasi nilalagay nyo lang yan pagka may box kayo. Ano yun? This app, ano yun? Care, handle with care, fragile. Sabi, baka naman yung katabi mo, kailangan handle with care pa kasi fragile. Fragile item. Marupok. Sabihin natin, hindi tayo mahina. Pinalakas tayo ng Diyos. So, hindi ka na nagtatampo. Ha? Pag di ka nabati ng birthday, hindi ka nagtatampo. Bati mo na nga ngayon katabi mo, happy birthday. Sabi mo naman, hindi kita mabati. Happy birthday na sa birthday mo. Sabi ko nga, hindi mabati ng birthday. Kami nga eh. Magpapaalam sa amin, pupunta po kami birthday yan. Ay, sige po, hindi ba kami kasama dyan? Hindi naman nasama yung loob namin. Amen, sabi sa katabi mo, kasasama ang loob. Eh, paano kung asawa ang hindi nakaalala? Lagot ka. The Church of Christ is not weak. We're not fragile. Hindi ka mahina. Hindi ka rin naghihina-hinaan. Sis, medyo maano ako ngayon. Medyo masakit yung bewang ko ngayon. Medyo lang naman. Hindi din tayo isang organization who is trying to survive. Hindi po tayo organization. We are families. Sabihin sa katabi, we are family. Family of Christ. Ito pong church is a divine institution na biyaya ng Panginoong Hesukristo sa atin. Bakit? Sabi niya doon, I will build my church. So ikaw, ibibuild up ka ng Diyos. Na siya yung head and we are the body. Amen? Ang sabi ng 1 Peter 2:5. 1 Peter 2:5. Basahin natin. 1, 2, 3. You also, like living stone, are being built in the spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Dineklara ng Panginoong Jesus, sabi niya, I will build my church. At kung ang Panginoon ang nagbe-build ng church, sa tingin niyo anong klase ng church ang i-build niya? Yung iyakin? Yung mahina? Yung may sakit? Yung mahirap? Anong tingin niyong church ang i-build ng Panginoong Hesukristo? Yung laging talunan? Bakit pa siya mag-build ng ganong church? Binild na ni Satanas yun. Sa kingdom ni Satan, doon mo makikita yung palaging nagwo-worry. Yung walang tiwala sa Diyos. Eh bakit yun pa i-build ni Jesus? Pag sinabi ng Panginoon Jesus, I will build my church, ng church na binibuild niya is a strong church. Amen? He is not weak. It's not a fragile church. It's a strong church. Sabi nga dito, it's like a living stone. Alam niyo bang ibig sabihin ng living stone? Buhay na. Buhay na, buto bagang. Buhay na, bato. Ibig sabihin, sana kayo nakakita ng buhay na bato? Sino mga probinsyano dito? Ang probinsyano. May bago na si Gabo. Yung pong buhay na bato, nagsisimula siya maliit. Maya-maya, makikita mo lumalaki na yan. At hindi siya basta-basta nadudurog na bato.
Sabi mo sa katabi mo, buhay na ba to? Hindi basta-basta nadudurog. Amen. Kahit anong problema, challenges ang dumating, nakikita mo may parating na problema, come to me, baby, sabi nung ano. Come here, come near. Kasi yung dumarating na challenges, pag lumalapit na sa'yo, hindi ka natitinag. Yung iba nga, lumalapit pa lang, nawawasak na. Kasi nakikita niya sa'yo ang katatagan ng pananampalataya mo, ang Panginoong Jesucristo. Yung iba, hindi pa dumarating, kinatatakutan na. Wala pang katapusan, sabi mo, katapusan na ng mundo. Sino dito laging takot sa katapusan? Baguhin mo yung mindset mo. Sabi mo sa katabi mo, change your mindset. Hindi mo katatakutan ang katapusan. Tuwing katapusan, excited ka sa tatanggapin mo sa Panginoong Jesucristo. Amen? Tuwing katapusan, alam mo marami kang pagpapalain. It's payment time. Hindi, it's blessing time. Change your mindset. Pinagpapala mo yung landlord mo. Monthly pa nga eh. Sabi ko, magmula ngayon, hindi na ako mag-i-spend. Lahat ng lalabas sa akin ay blessing para sa kanila. Sabi sa katabi mo, change your mindset. Pangalawa, hindi puro palabas, may papasok din. Praise God. Sabi sa katabi mo, may darating na pagpapala sa'yo. Because the church of God is not weak, it's not fragile. It's indestructible. Hindi pwedeng mawasak ng sino man. This kingdom is an eternal kingdom. Nawasak na lahat, pero ang church ng Panginoong Hesukristo, matatagpo ang matatag, matatagpo ang nakatayo, matatagpo ang nagpapasalamat, matatagpo ang nagpupuri sa Diyos. Lahat na namatay na sa kanan, sa kaliwa, sabi doon sa Bible, libo-libo na nagtutumbahan sa kanan, nagtutumbahan sa kaliwa. Pero yung tapat sa Diyos, amen, mananatiling nakatayo, mananatiling matatag, mananatiling malakas, nagpapasalamat sa Panginoon. Sino kaya yon? Tayo yon na ginawa ng Panginoong Hesukristo. It's not an organization. It's a divine institution of faith. Kung magsasama-sama man tayo, ay hindi dahil meron tayong samahan, kundi tayo ay pamilya ng Panginoong Hesukristo. If God is the builder, surely what He builds is a strong foundation. If God is a builder, surely what He will build is a beautiful life for you. If God is the builder, surely what He will build is a perfect and glorious and divine life para sa'yo. Ang tanong, sino ang builder ng buhay mo? The Word of God. Amen? Sabi natin, I'm a living stone. I am strong and not weak. I am firm. I am indestructible. I am immovable. Cannot be shaken. Meron nagpipreach, pinipreach niya yung Matthew 24. Live. Sabi niya, and the earth will shake, the ground will shake. Maya-maya nagsishake na, Lord God, please. Lord God, please. Nakita niyo ba yon? Ako lang pala. Sabi natin, I'm alive. I overcome. I have hope of good life. I receive abundant life. The life of God is the life in me. Alam niyo, pag hindi niyo binibigkas yan, wala. Kasi pag nabibigkas mo na, ibig sabihin, nagsisimula ka ng maniwala. Pero habang paano kaya yun? Abundant life, negative nga. Hindi mangyayari. But when you start speaking, talk to yourself. Sa'yo sa katabi mo, kausapin mo sarili mo. Alam mo kung bakit minsan mahirap kausap yung katabi mo eh. Magsabi ka dyan, baka mamaya kontrabida mo pa yan. Sa sarili mo na lang. Usap kayo ni Lord. Hindi naman, joke lang yun. Baka di mo nakausap yung sarili mo. Pero pag meron kang gustong ma-develop sa'yo,
You talk to God. He's the perfect fellowship na mangyayari sa buhay mo. Amen? Means we were chosen and shaped and placed by God in the body of Christ to reflect His glory and fulfill His purpose. Alam niyo, you are not a mistake. You are not an accident. You are not, an error. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nagkamali. At hindi ka pagkakamali. You are built to last. Alam niyo ba ganun ang matitibay? You are built to last. Tama. Binild ka para magtagal. Magtagal kang tapat sa Diyos. Binild ka ng Diyos ngayon. Binibuild niya yung character mo para magtagal kang faithful sa Kanya. Hanggang kailan? Hanggang sa muli niyang pagbabalik. Sabi ng Colossians, and you will find us faithful until the second coming of our Lord Jesus Christ. Holy and blameless. Parang hindi ka pa sigurado. Paano pag dumating na mamaya? Ngayon ka pa lang nag-iisip. Sabihin mo, ngayon na. Ngayon na. Amen? We believe in Christ and He make us excellent. You're built to last and to shine, and you're designed, and you are designed to shine. Kaya meron tayong rain and shine bars. Amen. Nagsisimula na po doon. Kung may mga kaibigan kayong taga-Barsha, please lang. Hindi ka binild ng Diyos na maging malakas ngayon para bukas ay maging mahina. Hindi ho ganun mag-build ang Lord. You are built consistently. Hindi ka binild ng Lord ngayon na masaya tas mamaya malungkot. Hindi ho ganun mag-build ang Lord. When God builds, He builds consistently. Amen? Hindi ka binild ng Diyos excellent ngayon, pero bukas, hindi ka na excellent. O kaya medyo excellent ka na lang. Hindi po yun. Paano po yun? Di perfect na pala, hindi na nagkakamali. Yes! Sabi nung no one is perfect. Sabi ng mundo. Nakita niyo ba yun sa Sabi sa Bible, no one is righteous. Mag-iba yung righteous sa perfect. Ang sabi ng Bible, be perfect. Because your Father in heaven is perfect. The perfection is yung hindi nagkakamali or kaya nga may 1 John 1:9 para pag nagkasala ka, may provision ang Diyos para ibalik ka sa original na pagkakadesign sa'yo. Malinis at perfect sa kanyang harapan. The perfection ng Lord sa'yo is the glorious perfectness ng Lord sa atin. Amen? Now that we are in Christ, you are not part of something that can fail. Pero minsan, kung gusto mong mag-fail, nasa sayo na yon. Sino dito laging nagko-quote ng Jeremiah 29:11? My plan for you is to prosper you and to harm you tomorrow. Pwede bang ganon? Bakit parang sinasabi, hindi, ito galing sa Diyos to. Hindi galing yan sa Diyos. Baka hindi mo palang nade-discover, hindi galing yan kay Lord. Bakit? Lagi mo din i-deklara, the plan of the Lord is to prosper me and not to harm me. Therefore, say it! Kung may dumadating na harm sa'yo, wait lang, harm. Diyan ka lang. Why? Kasi ang plano ng Diyos sa akin is to prosper me and not to harm me. Get out of my life. Get away. That's why you have the key of binding and loosing. Ito po tinuturo dito sa church para maging victorious and overcomer tayo. Hindi dito lang to ginagawa sa church, lalo na pag mag-isa ka, gawin mo. Paano po naririnig ako ng kapitbahay? Okay lang. Kasi yung kapitbahay mo, hindi lang kapitbahay, kapit-kwarto lang. Okay lang yun. Pero wag mo iparirinig sa kanya kasi baka siya yung pinariringgan mo. Lahat ng maiingay dito, come out. Hindi ganun. Mamaya, ikaw paalisin. When you are in the blessing of God, bibigyan ka ng revelation ng Diyos. And you will able to do the perfect revelation of God. Amen? So, alam niyo po, hindi naman ang Diyos,
Pwede palang maging mayaman? Oo naman. Mayaman sa lahat? Pwede. Deklarahan mo yung katabi mo, mayaman ka sa Panginoon. Ang ayaw lang ng Lord, yung nagyayabang. Pag pinayaman ka ng Diyos, lalo kang magpakumbaba. Kasi ang Panginoon nagsasabi, hindi tayo pinayayaman para magyabang. Pinayayaman tayo ng Panginoon para manatili tayong mapagkumbaba. At alam nyo ba na the more tayong nagpapakumbaba, the more ka pa rin itinataas ng Diyos. Kaya makikita mo, kahit mayaman ka na ngayon, pag nagpakumbaba ka pa, baka bukas sobrang mayaman ka na. Kasi patuloy kang magpapakumbaba sa Diyos. Humility is before God. Tinatanggap mo na lahat ng meron ka ay galing sa Kanya, hindi for show off sa mga tao around us. If we humble before God, He will lift you up. Kaya totoo po na pagka nasa Diyos, hindi mahirap. Totoo yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi mahirap. Kaya kung ngayon may poverty kang nararanasan, declare to your life, hindi ako mahirap. At itong poverty na ito, winawakasan ko ngayon in the name of Jesus Christ. Hindi mo kaya mag-isa yan. Pero dahil nagsisimula kang manampalataya kay Jesus, Lord, thank you. Kasi nag-i-start akong manampalataya sa'yo. Trabaho ng trabaho, sabi ng Bible, trabaho ng trabaho, pero sa parang butas yung bulsa mo. Bakit? Because the church is not poor. The church of Christ is not poor. Hindi ka mahirap sa anumang bagay. Hindi ka mahirap kausap. Hindi ka mahirap intindihin. Hindi ka mahirap pakisamahan. Amen? Hindi ka mahirap hagilapin. Hindi ka mahirap ayain. Alam mo yun, sabi sa katabi mo, alam mo, hindi ka mahirap. Hindi ka mahirap isama sa life group. Amen? The church is not subject to the system of this world. We are operating in a heavenly principle. We are governed by the Holy Spirit and by the Word of God. Kaya dapat, kung may persecution, may opposition, those things cannot destroy us. Instead, we grow stronger, more courageous, and more influential. Alam nyo nga yun, lagi ko sinasabi dito, more resilient. You are stronger than before. You are capable than before. You are excellent than before. Your life is divine than before. You are gloriously working to the Lord than before. You will always be blessed than yesterday. Yan po ang mga overcomer. Yung kahapon na overcome mo ngayon. Kaya ang tawag sa'yo, overcomer. Sabi ng James 1:2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Saan ka nakakita na nagpo-fall na sa temptation, kinakount pa niya it's joy. You know why? Because the Lord knows you will overcome. Amen? You will not fall into that temptation. God knows you will overcome. In Romans 8:35, there's no amount of tribulation or distress or persecution that could separate us from the love of Christ. Basahin po natin ang verse 37 to 39. Dito muna. Who shall separate us from the love of Christ? Yung bang trouble? Bakit pag minsan trouble ka, ayaw mo maglingkod sa Diyos? Trouble ka, ayaw mong umattend ng life group. Bakit doon ka nagre-rebelde? It's a rebellion. Alam nyo ba, pag hindi mo sinusunod yung mabuting kalooban ng Diyos, it's a rebellion. Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Ano sabi ng 36? As it is written, for your sake, we face death all day long. Yung mga
mga disciple noon para sa atin. Araw-araw hinaharap nilang kamatayan. Alam niyo ba yun, yung paghihirap ng mga disciple noon? Ngayon, ang bilis na lang nating makasoluin. Minsan kinakatamaran pa natin. Minsan nagdadalawang isip pa tayo. Pero sila, para sa atin, hinarap nila yung araw-araw na kamatayan. For your sake, we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. Ganon sila nagsakripisyo. 37. Pero ano sabi nila? But no, in all these things, hindi sila nagdalawang isip na gawin nyo. Bakit? In all these things, we are more than conqueror through Him who loved us. Why? In 38, for I am convinced that neither death, nor life, nor angels or demons, neither the present nor the future, nor any powers, 39, neither height nor depth, anything else in creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Kung ang Diyos lang ang masusunod, walang sino man ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig niya. Ang tanong lagi po bang nasusunod ang Diyos sa buhay natin? Kasi minsan, kaya tayo natotrouble. Kasi tayo yung lumalayo. Pero sabi ng Lord, sa lahat ng na-overcome, walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kaya sabi doon, the gates of hell, any strategies of Satan, any structure of darkness will never prevail against your life, will never prevail against the church. Isaiah 54 verse 17, no weapon formed against us shall prosper. No weapon that is against you shall succeed. And you will silence every voice raised against you in accusation. Kaya ganyang kakamahal ng Diyos. Sabi sa katabi mo, I'm overcomer. Therefore today, I am declaring to you now, no weapons that is formed against you shall prosper. No one, nothing, no situation, no evil plans that is plotted against your family shall prevail. No demonic powers that is tempting you shall succeed in Jesus' name. Amen? Sabihin natin, let's declare, I receive the power and authority to trample down snakes and scorpions, and nothing by any means shall hurt me in Jesus' name. That is the word of the Lord in Luke 10:19. Hallelujah. And last, this is the third. An overcomer receives and uses the keys of the kingdom of heaven. Ang dami na po nating diniscuss dito. And I pray na lahat na napag-aralan natin ay gagamitin mo. But just give me one revelation this afternoon. Sabi ng Isaiah 22 verse 22. Sige pa, pakibasa. I will place on his shoulder the key of the house of David. What he opens, no one can shut, and what he shut, no one can open. And Revelation 3 verse 7. To the angel of the church in Philadelphia, write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shut, no one can open. Alam niyo po ngayon, talagang inaayon ng Diyos ang kanyang revelation. Alam niyo bang uso na ngayon ang voice command? Pagka sinabi mong open, mag-o-open. Pag sinabi mong, ano yun? Alexa, turn off the lights, nagta-turn. Just by hearing the voice. Sabi ng word ng Lord, these are the words of Him who is holy and true. Ang words ng Panginoong Jesus, who is holy and true, na may hawak ng susi ng kingdom ni David. Ano man ang kanyang buksan, walang makapagsasara. And ano man ang kanyang ishut, no one can open.
At ang sabi ng Romans, if He is with us, then who can be against us? If God is for us, then who can be against us? Tayo pong lahat ay magsitayo. The word of Jesus, the words of Him is holy and true. So therefore, be bold to say yung same thing